dear beloved, Boss Mike Cervera. Tayo ng Pilipinas na huwag makisawsaw sa Ayan, kita nyo mga kababayan ha, hindi kaya tayo napanggigilan na? Kita nyo, nagbanta na mga kababayan ha. O, eto, pakinggan ninyo ha. China, nagbanta na sa Pilipinas na wag daw makialam, ha? Wag daw makialam sa gulo nila ng Taiwan. Tingnan nyo mga kababayan. O, panoorin. binantaan naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Hindi naman kami nakikisawsaw. Nakikisawsaw ba tayo mga kababayan? Hindi ho kami nakikisawsaw, mawalang galang. Bakit? Yung mga kababayan naming nandiyan dyan na OFW, ang aming inaalala. Kung meron kayong gulong dalawa, bahala kayo sa buhay ninyo. Di po ba? Basta kami, ang concern namin, yung mga kababayan namin, mapa-DDS man, o kahit ano pa man, kakamping yan, aba, nag-aalala kami para sa kanila. Gusto namin, kung sakaling kayo, magkagulo, baka pwede, may iuwi muna namin sila. Diba? Tama po ba mga kababayan? Dapat, maiuwi muna natin. Diba? Kaso nga mga kababayan, paano to? Paano to? Pinagbibintangan na tayo nangingialam kaagad. Hindi ho kami nangingialam. Tuloy. Volta naman ng palasyo, Oh. hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Yun, di ba? Hindi kami mangingialam. Basta hindi kami madadamay sa gulo. Siyempre, kung may masaktan ng mga Pilipino, ibang usapan na yun mga kababayan. Sa palagay ninyo, kapag ka ba bumagsak sa Basco Batanes ang isang racket nila at maraming mga Pilipino ang nasaktan, ganun-ganun na lang? Siyempre, hindi. Di po ba? Hindi, siyempre. Tuloy. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Yan na. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusob. Kita nyo? Tila ba pumuposisyon para lumusob na mga kababayan, kita nyo mga kababayan. Pumuposisyon na para daw lumusob. Tuloy. Taiwan, malapit lang sa Pilipinas, Oh. partikular sa Northern Luzon. Ayan mga kababayan, lakihan ko Nakikita nyo ba yan? Ayan nakikita nyo ba tong dalawang tuldok din sa taas natin? Ayan ho yan, Basco Batanes na ho yan. Yung kabila po ay Ibatan. Ibatan ba yun? Hindi. Ano ba? Basta yun, Ibatan ba tawag dyan? Ngayon, mga kababayan, nandiyan dyan na yan, Basco Batanes. Tapos yung, hindi ako nagkakamali, Ibatan. Tapos, ayan na, Taiwan na agad mga kababayan Nakikita nyo ba yan? Yan, ilang tuldok. Yan, Babuyan Island dito sa may bandang ibaba. Yung dulo, Basco Batanes yan. Tama ba? Kita nyo? Paano yan? Ito ba yung Babuyan Island? Basta hindi ko alam, hindi ako sigurado dito mga kababayan Bahala na kayo. Basta nandiyan dyan ang Basco Batanes. Tapos Taiwan na. Ngayon mga kababayan, siyempre, bilang tayo ay teritoryo natin tong nandito sa itaas ng ating mapa. Ito nasa mapa. Mga kababayan, dapat pag-ingatan natin dahil meron pa rin po tayong mga kababayan dyan. Opo, wala nang pabayaan natin yung mga kababayan natin dyan. Siyempre, hindi. Tuloy. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Yan, normal lang yun mga kababayan. Kahit naman ako ang Pangulo, bibigyan ko ng instruction ang ating mga kasundaluhan na dapat magbantay, magmatsyag at maging handa sa anuman mangyari. Kasi hindi naman natin mapipredict kung ano talaga nasa isip nila kung nasa isip talaga nila bigla na nila lang sakupin yan. Biruin nyo, pinalibutan na nila ng mga barko nila, ng mga eroplano pang himpapawid, ng mga jet fighter nila. Paano kung sabay-sabay yan? Nagpalipad ng mga missile nila.
O ano mangyayari niyan, mga kababayan? Eh di gulo na. Nagkagulo na yung magkakalahi. Sa akin naman kasi mga kababayan, kung ganyan, sana man lang, hayaan na yan, yung maliit na bansa na yan, at nakapagpatayo naman na sila ng sarili nilang gobyerno. At maayos naman sila ron. Di po ba? O sige, o kung mayroon kayong kiniklaim dyan, wala naman talaga kaming pakialam dyan. Ulitin ko, sabi ng Malacanang, hindi kami makikialam hanggat hindi kami nadadamay. Yun naman ang tama. Na hanggat hindi tayo nadadamay dyan, wag kayo, hindi kami makikialam, bahala kayo dyan. Pero hanggat sana, maaari, mga kababayan, wag nyo nang paabutin ng may masaktan, may masira, dahil wala hong nananalo sa gera. Mga kababayan, totoo yan. Marami na hong nangyaring kaguluhan, digmaan sa mundong ito na wala namang nanalo. Lahat talo. Di po ba? Yung mga bata, matanda. Di po ba? Okay lang sana kung lahat ng mga tatamaan dyan sa Taiwan, kamukha ni Maharlika. At kamukha ni Roque, baka magpasalamat pa kami eh. Lalong-lalo na kapag kamukha ni Digong, di ba, mga kababayan? Kapag kamukha ni Digong, di, baka pumalakpak pa kami. Kung madamay pa si Sara dyan, yung mga kamukha niya, lalo na. Gusto nyo, i-bonus pa namin si Bato tsaka si Bongo. Ay, bonus. Di ba? Gusto nyo, pagka gano'n na nangyari, bonus pa namin si Bato tsaka si Bongo. Kaso, kung mga matitinong taong katulad namin, ang mabibiktima nyo, teka muna, ibang usapan niya. Talay. Start planning for actions Now. in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Di naman kami nakikisawsaw. Concern nga lang namin yung mga kababayan namin dyan. Ito naman, Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Buwelta naman ng Malacanang. Belta ng Malacanang. Kung gusto nyo, meron pa kaming extra bonus. Ha? Sino yun, Boss Mike? Extra bonus. Di yung manang ko. Susuko na kami. Ibababa na namin ang itak sa mga mukha namin. Eto na si Manang Ivy. Inyo na ho. Yan lang ho ang laging may daladalang sandata sa mukha. Di ba mga kababayan? Ayun, bonus na bonus din. Suko, ibaba ang mga armas. Hindi ho, eto na ho. Yung armas, kasama na ho yung may hawak. Diba? Ganun lang kasimple. Inyo na. Pag sinabing ibaba ang mga armas, eto na ho, pati ho yung may hawak. Sinusuko na namin. Grabe. AT, thank you ulit. Tuloy. Tayong balak makialam, pero ibang usapan kung madadamay tayo. Correct. Ayan na, maliwanag. Wala kaming balak ho. Mga kaibigan, mga friends. Mga kaibigan nating mga Chekwa. Ala kayo dyan sa gulo nyo. Wag nyo lang ho kaming idadamay. Yun lang. Pakiusap. Wag nyo na ho kaming idadamay. Tuloy. 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay. Kita nyo, madadamay? 250,000 mga Pilipino. Sama-sama na dyan yung mga DDS at mga kakamping, Tapos sabihin nyo, nangingialam kami, yun lang ho yung concern namin. Parang awa nyo na. Baka pwede bago kayo lumusob, manggera, ano naman pwedeng sabihan nyo kami? Sabihan nyo kami na, lulusobin na namin ng Taiwan sa lahat ng mga foreigners dyan, mga OFW dyan. Umuwi na kayo sa inyong mga pinanggalingan.
tulad ng mga Pilipino, mga foreigner, mga European, mga Amerikano, mga negro, nako, lumayas na kayo sa bansa na yan. Kung ayaw nyo madamay, o di okay. Di ba mga kababayan? Ganun lang kasimple. O tapos kami, manonood kami. Wag nyo lang talaga kaming patatamaan ng mga kasi ibang usapan yan. Oo. Kapag may mga namatay ng mga Pilipino. Dahil yung mga Pilipino dyan, wala naman silang kinalaman. Di ba? Wala silang kasalanan. Yung mga tao na yan, nandiyan dyan para lang maghanap buhay at makatulong sa pamilya. Tapos, mamaya di naman natin hinihingi, di ba? Madamay at mamatay sila dyan sa mga ninyo, sa gulo ninyo, wag naman sanang gano'n. Ipaalam nyo sa amin. Sabihin nyo, gigirahin na namin mamaya. Pwede nyo nang pauwiin. Pero alam nyo mga kababayan, hindi pa rin ako naniniwala rito na gagawin to ng China. Opo, hindi pa rin ako naniniwala. Sa totoo lang. Malamang tinatakot lang nila yung Taiwan. Para bang yung mga mamamayan nila, mga kababayan, pag natakot, sa susunod na eleksyon, hindi na nila iboto yung leader na anti-China. Parang yung ginagawa sa atin, mga kababayan, ng mga DDS. 'Di ba? Tinatakot tayo sa gera-gera na ilang taon na nakakaraan, wala pa. Tinatakot tayo. Natandaan nyo ba yon? Propaganda nila. Magkakagera kapag si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Kailangan palitan na daw ni Sara. Di mo ba? Ano nangyari mga kababayan? Nagkagera ba? Wala. Nga. Di ba? Ngayon ano na? Wala na. Nakulong na lahat si Digong sa ICC. Wala pa rin yung gera nila. Di ba? So mga kababayan, ito, tingin ko, pambablap lang ito. Oo, tama si Roba Gamboa. Nambablap lang ang China. Di ba? Malaki mawawala sa kanila, maniwala kayo. Bakit? Sa tingin ninyo, hindi tutulong yung Japan. Yung Japan, nandyan lang sa tabi. Yung South Korea, kaalyado yan ng Taiwan. Ang Amerika, ang EU. Kita nyo, napakarami. So ano yan? Rambulan na. Sino nagpasimula? Ito mangyayari dyan mga kababayan. Kung sino nagpasimula ng kaguluhan, isa-sanction yan. Maraming kaparusahan. Nakita nyo Japan, mga kababayan, nung ikalawang digmaan, anong sanction nila? Hindi ka po pwedeng magbuo na ng iyong mga sandatahang lakas. Di ba? Hindi sila pinagbigyan, bawal na sila. Pero etong mga huli na pinagbigyan na, sige na, gumawa na kayo. Kasi makulit na itong China eh. Okay lang sana mga kababayan kung ang laban isa-isa lang no? Para konti lang madamay. Di ba pwedeng ganon? Ganito na lang. Para hindi na magkaroon ng maraming damay. Yung pinakamagaling nyo sa karate, at dito naman sa Taiwan, yung pinakamagaling din nila sa karate. Bakit hindi na lang ganon? Di ba? Tapos kung sino manalo, yun na yun. Bakit kaya? ICC. Bakit hindi kayo gumawa ng mga ganon, na panuntunan? Sino ba ang may kinalaman dyan? Di ba? Gumawa na lang kayo na pag may mga sigalot, na ganyan, na may pagtatalo, idaan nyo na lang sa paligsahan. Kung gusto nyo, laban nyo ko, pabilisang kumain. Laban ako dyan, di ba? Lalaban talaga ako dyan, pabilisang kumain. Di ba? Parang Troy, gano'n, di ba? Parang Troy, isa-isang tao lang. Huwag nang idamay yung iba. Huwag nang idamay yung mga bata, matatanda. Sapagkat pag nagpakawala kayo ng mga missile dyan, yung mga matatanda, madadamay talaga. Bakit hindi na lang gano'n, Ron Prince, payag ka ba? TikTok videos, pwede? One-on-one lang, di ba? Square,
Square lang. Para ano, di ba? Basta eto yung pinakamagaling namin. Yung pinakadalubhasa ninyo. Saan? Sa karate, sa suntukan. Mixed martial arts, ang datingan. Pwedeng suntok, pwedeng sipa, pwedeng sakal. Oo. Pwedeng wag kayong maglagay ng deodorant para mahilo yung kalaban nyo. Diba no? Yung mga isang linggong hindi ka naligo, mga kababayan, hindi ka nagsasabon, hindi ka nagde-deodorant, tapos lumabang ka, ewan ko na lang, baka sa amoy mo pa lang eh. Sumurrender na agad yung kalaban. Diba? Sa totoo lang, hindi ko, may mga ganun talaga. Matindi. Sa totoo lang, oo. Ay, sobra ang hitda. Wait, ako, nagbabangsit. Agdo, nabangsit ijay. Di ba? Yun eh. Sana ganun na. Pwede, mga DDS na hindi pa naliligo. Pati yung vlogger nila, di naliligo. Sige tuloy. Pag nagkagyera, We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Correct, hindi kami matutulog sa pansitan. Tapang ng Alam nyo, ito yung presidente talaga na may paninindigan eh. Hindi tulad ni Digong. Himod sa puwet lang. Si Pangulong Bongbong, makikita nyo, huwag nyo kaming ismulin. Marami na kami na pinagdaanan na gera at kami nakasurvive. Kita nyo? Hindi namin hinihingi ito. Pero kapag inunahan nyo kami, nako, mga kababayan. Kita nyo nga, diba, mga kababayan? Yung mga bayani natin, talagang mga bata pa no? Mga edad 18, 17. Grabe, talagang malulupit na ewan ko sa inyo. Kahit anong training pa yung ginawa ninyo. Pag dito, ginamitan kayo ng mga karayom. Karayom at manika lang katapat nyo. Yung mga gagamitin namin sa inyo, galing pa sa inyo. Di ba mga kababayan? Gagamitan natin ng manikang galing sa kanila. Karayom na galing din sa kanila. Di ba? Sa atin, Boss Mike, ano ang bag natin dyan? Bala. Yun lang. Yung orasyon lang yun. Yung orasyon lang yung atin. Yun lang yung ambag natin, tapos lalabas yung mga aswang manananggal. Yung mga kapre natin. At saka yung mga duwende. At saka yung mga undin. Yung mga maligno. Yung mga white lady. Sa mga lumang bahay. Pag yun, naglabasan, ewan ko na lang. Gusto nyo naman, yung mga DDS na lang, harap namin sa inyo. Pag nakita nyo yung mga DDS, parang nakakita na rin kayo ng multo. Di ba mga kababayan? Tuloy, eto na. Pasok. sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Kita nyo, bakit ba kayo nangingialam? Eto nga mga kababayan, matindi talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Bibiruin ninyo, sa kabila ng banta ng China, wag daw makialam, si Pangulong Bongbong Marcos, panay bili naman ng mga jet fighter. Ha? Bakit? Bakit nyo pinakikialaman yung pagbili namin ng jet fighter? Bakit nyo kami dinidiktahan? Ano bang pakialam nyo sa bansa namin? Kung bumili kami ng mga 1,000 submarino at saka milyon-milyon ng mga tanker. Anong pakialam nyo? Kung punuin namin lahat, yung naiya namin ng puro ganito. Di ba? Wala kang pakialam. Di ba?
Ano sinasabi? Paldo, oo, di ba? Yan ang matindi. Oo. Di ba? Yes, magkakaroon na tayo ng F6. Oo! Ano? Ang daming binili ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung panahon ni Digong, bumili lang ng 2 helicopter, mga kababayan. Pinagmalaki na ng 6 na taon. Walang yung mga DDS to, budol din no? O, di ba? Mga budol, bumili ng 2 Black Hawk helicopter, si Digong. Abay, pinagmalaki na nila ng 6 na taon. Samantalang, eto, napakaraming jet fighter, binili ni Pangulong Bongbong Marcos. O, yung iba ngayon, nandito na. Aba, mga kababayan, wala kayong marinig sila sa kanila ngayon. Oh, bakit hindi nyo, bakit hindi nyo ito ipagmalaki, sabi dito, 30 na jet fighter ang nabili ni PBBM. O, kita nyo, tanungin nyo yung mga DDS, ano masasabi nyo? Sige nga. Grabe, no? 30. 12 pa lang yata yung dumating, mga kababayan. Pero 30 ba lahat? Ano tuloy ako, nasasami. O, di ba? O, ngayon, sana naman. Ipagmalaki nyo naman to, napakarami na nating jet fighter. O, sige, tuloy. Nila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Ano pinupuntirya? Pinoprotektahan lang namin ang sarili naming bansa. At yun ay karapatan namin. At yun ay obligasyon naming mga Pilipino na ang aming bansang ito, dumanak man ng dugo, hindi namin isusuko. Yan din yung tinatayuan at pinaninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. At saka mga kababayan, yung mga DDS na mga duwag, wala kayong magagawa. Kung sakali talaga na ipahintulot na magkaroon ng digmaan, anong magagawa natin? Magiging makapili pa rin kayo hanggang sa kahuli-hulihan? Kami, lalaban, itataya ang buhay namin para sa bayang ito. Doon na natin malalaman kung sino ba talagang nagmamahal sa bayang ito. Yung bang mga makapili na kampo ni Duterte o tayong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Di po ba? Ano? 2 helicopter lang binili ng idol nyo. Pinagmalaki nyo ng 6 na taon. Eto, diba, dapat pagmalaki nyo to, ang dami nito, 30. O 30. Ilang taon nyo dapat ilang taon din namin to pagmamalaki. Kapag kagano na mangyayari, yung 2, 6 na taon, kung 30, mga kababayan, naku, malayong taon pa. Di na kayo makakabalik niyan. Tuloy. Naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. Correct. Yun naman talaga. Kaso mga kababayan, di ba? Subukan nyo lang. Iniikutan nyo na nga yung Palawan. Anong plano nyo? Buli-bulihin na lang kami? Hindi maaari. Oo, hindi maaari. Bahala kayo. Di ba? Kayo mga DDS, tanong ko lang sa inyo. May mga visa na ba kayo? Kung sakasakali, may mga visa na ba kayo? Iilan lang nga sa inyo nakarating ng Hong Kong, pinagmamalaki nyo pa Diba? Mga vlogger nila. Akala mo kung sino nakarating lang ng Hong Kong Ngayon, ang tanong, pinakamaganda, sumama na kayo, magbalik loob na kayo kay Pangulong Bongbong, at magkaisa tayo sa isang panalangin totoo, na ipanalangin natin yung totoong kapayapaan. Ganon. Diba? Mas maraming nagdadasal. Ayun, na mga naniwala kay sa satanista, kalimutan nyo na siya, at magbalik loob na kayo kay bro at sa gobyerno. Di sama-sama na tayo, wala nang gulo-gulo.
Wala nang away-away. Mananalangin tayo ng sabay-sabay. Anong panalangin? Kapayapaan, Panginoon, para sa aming bansa. O, di ayos na, ayos na. Di po ba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike!